Hindi ako magagalit sa'yo ng walang dahilan. Hindi kami magagalit sa'yo ng walang dahilan talaga. Lalong lalo na ako. Alam mo yan. Alright, yan. So good morning po sa inyong lahat mga kautol. Alas 6:30 na po ng umaga. Yan, at katatapos ko lang din mag-edit. So yung mga kautol, matagal po akong nanahimik, no? Dahil gusto kong maayos yung problema, no? Yung problema ko sa aking pamilya ng yung hindi na ba sana malalaman ng ibang tao, na yung ayaw ko na sanang ipaalam ba, no, sa lalong lalo na syempre dito sa social media, dahil hindi po kasi ako iskandalosong tao. Yung gusto kong maayos ng kami-kami lang, yung pwede namin pag-usapan na maging maayos bang lahat, no, kung ano may problema, no. Kaso lang ito kasi gusto mo naman talaga ng gusto mong ng real talk, no, kasi nga itong aming kapatid na ito, no, si Kainday nan. So ngayon lang talaga sa tinagal-tagal na lagi mong kaming ginagawang content, no, ito sasabihin ko na talaga sa inyo yun, no? Sasabihin ko sa inyo kung ano talagang totoo, no? At para syempre malaman rin ng asawa mo, no, kay Bobby Samson. Ako wala naman akong galit kay Bobby Samson, no. Sir pang ang tawag ko diyan, kasi namin yan, tawag nito, sponsor namin yan sa Team Kapanalig, no. Unang-una kay Utol nung nasa Bukana pa. Ako wala naman akong galit kay Bobby Samson. Ito lang sa kapatid namin na tawag nito, na hindi makatago ng ng problema, no, na imbis na ayusin ay pinapalaki pa yung gulo, no. Ito, mag-umpisa tayo sa pinaka umpisa, no, nung pumunta yan dito nung sa Kainday, no. Yan, 'di ba? Alam niyo naman, yan dapat talaga ipupunta siya ng abroad, 'di ba? Mag-abroad dapat yan. Kaso lang tumawag si mama sa akin. Yan, nakiusap. Sabi niya, "Noy, baka pwede mong sabihin kay Toto na tulungan si Inday na wag na lang mag-abroad, no? Dahil baka mamaya kung ano mangyari sa kanya, no, doon sa ibang bansa." So, yun, pinakausapan ko si Utol. Sabi ko, Tol, baka pwedeng wag na nating palisin pa si Inday, kasi nga baka mamaya kung ano mangyari sa kanya doon, no? Dahil alam ko yung kung ano yung mga nangyayari, no, sa mga nagiging, hindi naman lahat, no, pero talagang yan ay talagang nangyayari sa ibang bansa na pag hindi ayos yung amo mong madatnan doon, ay syempre mayroong nangyayari na sinasaktan, ganyan. Yung iba nga mas malala pa, no, yung nangyayari. Kaya yun yung iniwasan ko. At syempre nung sinabi ko rin kay Utol, naintindihan niya rin naman. Sabi niya, Utol, tulungan na lang natin, sabi niya, wag na nating palisin pa, sabi niya, para baka mamaya kung anong mangyayari niyan doon. Yun, tinulungan namin. Sabi ko kay mama, sabi ko, Ma, sige, paano yun mo, papuntahin mo na lang dito. Pero yun, meron na siyang kausap doon sa probinsya, na yung sa agency, yung ano bang tawag doon, basta yung nag-asikaso ng mga papeles niya doon. Tapos may pinuntahan siya dito sa may bandang Cavite. Yan. So yun, pinadalhan ko ng pera para may pandagdag na panggastos na papunta dito sa Pero bago umalis yan mga kautol, yan si Kainday, may asawa talaga yan. Oo, may asawa yan doon.
Si ano si Jojo, no? Shout out kay Bayaw Jojo. Tapos may isa silang anak, no, si Katkat. Yan. So, yun. Siguro nagstay siya ng mga ilang araw doon. Tsaka sabi sa akin, Mama, Noy, sunduin mo na si Inday doon. At yun, medyo nahirapan nga siya sa sitwasyon doon sa kanyang tinutuluyan. Ay di, sinundo ko siya doon. Hiniram ko yung motor ni lamig. Ginawa ko. Hiniram ko yung motor ni paring Rigondox, no, papunta doon. Nakalimutan ko na kung anong lugar, medyo malayo din. Nagpaturo nga ako kay Daddy Oms ng daan papunta doon. Yan, so sinundo ko na hanggang sa nakauwi dito. Hanggang sa yon, tinuruan namin mag-vlog. Yan. At kalipas ng mga ilang taon, yung ganyan. Wala pang palang isang taon. Yun, medyo ako naman mga kautol, hindi ako yung, alam nila yan sa mga kapatid ko. Hindi ako magagalit ng walang dahilan, no? Hindi ako nagagalit ng walang dahilan, no? Kasi sa totoo lang ayaw ko talaga sana ng yung sabihin pa sa inyo yung mga ito yung problema nga po namin sa pamilya, no, dahil gusto kong maging private sana, no, gusto kong ayusin ng kami lang. So yun na nga po, ipagpatuloy na po natin yun. At dito na siya sa amin, tinuruan namin siya mag-vlog, no, dahil syempre gusto namin siyang tulungan na kumita din, no, sa pamagitan ng YouTube. Syempre tinulungan siya namin utol, no? Tinulungan namin siya ng utol lahat yan. At syempre malaki rin pasasalamat namin dahil syempre nandyan siya, no, si Inday, na tumutulong sa amin sa pag-asikaso, no, pagluto, no, sa paglalaba. Pero hindi naman lagi, syempre ako mga kautol, nagawa rin naman ako, nagluluto rin naman ako, no? Tsaka syempre sinasama ko rin doon sa bahay. Pero dumating sa punto na ito, talagang nagalit ako sa kanya nung time na nasa bahay, no? Dahil yun nga po, meron siyang mga katawagan na ibang lahi. Last dos ng madaling araw, nagising ako. Nagulat ako, sabi ko, ba't ang ingay? Sabi ko, sino ko yung kausap nito? Kasi yung higaan namin dito lang sa ibaba, siya doon sa itaas. May double deck kami yung kawayan. May kausap siyang mga ibang lahi. Yan. At nung medyo na ako tawag nito, yung hinayaan ko lang hanggang sa yun, parang napuno ako. Nagalit ako sa kanya. Nalala ko pa ngayon. Parang binato ko siya ng unan. Hindi ko ba tawag nito yung hindi ko siya masabihan ng syempre bilang kapatid ko, syempre na parang nag-aalangan ako tapos parang dinaan ko sa binato ko siya ng unan hanggang sa nagalit siya sa akin. Tapos sabi ko sa kanya, umiyak siya sabi niya, Noy, galit ka ba sa akin? Tapos yung sinabi ko sa kanya, oo, sabi ko, nagalit ako sa'yo. Alam mo kung bakit? Dahil alam mo, ikaw may asawa ka. Oo. Ang ayoko lang na nakikipag-usap ka, no, sa ibang lahi, sa ibang mga lalaki dyan. Syempre alam namin may asawa siya So ako naman mga kautol, sabihin ko sa inyo, hindi ako perpekto. Meron rin naman akong nagawang mga kalukuhan. Meron rin akong kasalanan din na nagawa. Meron rin akong mga pagkakamali. Pero yun na nga, ayaw kong mangyari sa kapatid ko na ganon, yung maranasan nila yung tawag nito, yung mangyari rin ba sa kanila yung ayaw namin silang ipahamak, ayaw namin silang mapahamak mga kautol. Syempre yun, galit siya sa akin. Sabi ko, sige, umuwi ka, binigyan ko siya ng pera. Pero kinausap ako ni Mrs. Sabi ni Mrs. Noy, wag mo nang pauwiin si Inday kasi kawawa naman, sabi niya Pero siya, gustong gusto niya na talaga umuwi.
Kasi sabi niya nga iba na yan pag ano, nag-aaway. Parang hindi na daw kami yung yung hindi na ba mapanatag tawag, hindi ba kagaya ng dati, yung parang syempre may hidwaan na yung may nangyari ng away. Pero ako naman syempre humingi ako ng pasensya sa kanya. Sabi ko, Day, wag ka nang umuwi, pasensya ka na, at na ano lang, dadalala ako ng ano, galit ko dahil nga sa ginagawa mo. Syempre may asawa ka sa probinsya. Ayoko naman mangyari na yung malaman ng asawa mo na ikaw ay merong mga ganyan na nakikipagtawagan ka sa mga ibang lahi, sa ibang lalaki, no? Ayun, naging maayos na. Tapos sinabi ko kay Utol, sabi ko, Tol, yun, nag-aaway nga kami ni Inday. Sabi ko, ipauwiin ko na ako sa probinsya. Sabi niya, Tol, bakit, anong nangyari? Sabi ko, dahil nga doon. Sabi ko, narinig ako kakong nakipagtawagan ka ako sa ibang lahi. Hanggang sa yun, okay na nga, nag-ano pala nagbago yung isip ko. Yun nga, dahil naayos ko na yung problema namin na dalawa, Inday. So, sabi ko, pasensya ka na. Talagang nainis lang ka ako na ganun. Siyempre, may asawa ka sa probinsya, may anak ka dun. Yan. At okay na. Bumalik kami dito. Yun, naging maganda na yung ano namin, relasyon namin bilang magkakapatid din. Yan. Hanggang sa ito, iano na natin. Shortcut na natin kasi masyadong mahaba, mga kautol, pag inano ko pa, tawag nito. Kunento ko pa lahat. So, hanggang sa ito, dumating na yung time na si Sir Bobby, Sir Bobby Samson, kasi ano namin yun, supporters, talaga solid na supporters ng Team Kapanalig yun na. Tapos siya, yung tawag nito, papadala siya sa amin ng tulong, ng pera. Namin siya, sponsor. Yan. Shoutout kay Sir Bobby. Hindi naman kami hindi kami galit sa iyo. Oo. At ito na. Nagpapadala ng pera, ganyan, hanggang sa naging malapit siya sa amin, na parang nagtataka lang ako noon, yung nagpapadala siya ng mga pagkain, mga bulaklak, mga teddy bear, ganyan. Nung una, medyo lang ako, sabi ko, siguro gustong tulungan ka ako siguro si Inday. Sabi ko, okay rin naman yun sa akin, syempre. Para, sabi ko, may padala rin sa probinsya. Pati sa amin, syempre kami, aminin ko naman, mga kautol, meron rin kaming natanggap rin galing kay Sir Bobby, dahil pinapadalhan niya nga rin po kami ng pera. Pero hindi namin alam na ganun pala yung ni Sir Bobby. May balak pala talaga siyang ligawan si Inday. So, hanggang sa dumating yung time na naramdaman ko, sabi ko, parang iba na. Kako, parang, sabi ko kay Upol, parang mayroong nangyayaring hindi maganda. Kinausap ko si Inday, sabi ko, Day, ano ba yan? Kako, parang iba na kako yan Parang may gusto yata kako sa'yo si Sir Bobby. Sabi ko, ako bilang kuya mo, hindi ako galit na yan, ganyan makipagrelasyon ka sa iba kung ikaw ay wala kang asawa at anak. Tapos yung sabi niya sa akin, Noy, wala naman to, sabi niya. Ako nang bahala, sabi, wala naman to, hindi ko naman papatulan yan, sabi niya sa akin. Ay di, hanayaan ko na. Hanggang sa dumating yung time na lagi na lang nagpapadala si Sir Bobby ng kung ano-ano para sa kanya. Hindi ako, baka sabihin nyo, ako ay naiinggit sa mga pinapadala niya. Siyempre, bilang kapatid na alam namin na may asawa siya sa probinsya at may anak, ko siya, sabi ko, kako, hindi maganda kako yan. Ako, hindi kita pipigilan kako kung alam ko na wala kang asawa at anak.
Pero yun, siguro kailang beses ko siyang kinausap, wala, kahit sa utol kinausap rin siya, wala. Sabi, Noy, wala, wag mong ano yun, wala akong ano sa kanya, sabi. Hanggang sa yung umuwi na kami ng Iloilo. Yun, nung umuwi kami ng Iloilo, nung ano yun, anong taon yun, 2023 na ba yun? O 23, tama, piyesta sa amin sa Iloilo. Umuwi kami, sama na siya, Inday, si Utol, tatlo kaming umuwi. Ayun. At nagkaroon kami ng konting salo-salo doon. Pero itong ikinakagalit ko nung time na umuwi, nung nandun na kami. Kasi nga umiiyak yung asawa niya, si Jojo, no, dahil nung umuwi kami doon, ayaw niya ng, alam mo, syempre bilang mag-asawa, syempre namimiss mong asawa mo, di ba? Yung ayaw niya ng yung tumabi sa asawa niya. Syempre ako, lalaki ako, syempre sa tagal ng panahon na hindi kami nagkita ng asawa ko, syempre yung gusto mong maramdaman na na-miss ka rin niya, ganyan, syempre yakapin ka, yung yan, syempre nandun kami pero hindi ganon yung excuse, hindi po ganon yung nangyari, mga kautol. Ang ginagawa ni Inday, lumalayo siya doon sa asawa niya, no, na tawag nito, yung parang ayaw niya ng makipag-usap, ganyan, ayaw niya ng yung gano'n nga, parang hindi na nga asawa yung turing. Yun, tapos kinausap namin siya, sabi, ba't ganyan naman? Sabi ko, ay asawa mo yan. Tapos hanggang sa yun, kinausap kami ng asawa niya, Noy, bakit ganun yung nangyari? Tapos ito pala, may nakalimutan pala akong sabihin sa inyo. Yung time na nasa Lipa kami, yung meron siyang dinadaing, lagi siyang nagdadaing sa amin, sabi nito, Noy, may problema, tawag nito, may ano kasi ako sa asawa ko dati, nung time kasi na ano, nasa probinsya ako, magkasama kaming dalawa, hindi niya ako binibigyan ng pera. Sabi ko, baka naman ka ako itinatabi lang yung pera. Tsaka isa pa, may sarili silang bahay doon di ba, bahay na nila mama dito sa itaas, yung sa kanilang bahay doon sa ibaba, kaso lang hindi niya pinapakita sa vlog niya. Sabi ko, baka ka ako nag-iipon. Tsaka isa pa, nagpagawa nga sila ng sarili ng bahay, nakapundar sila ng sarili ng bahay. Samantalang nung time na nandun ako sa Iloilo, hindi ako nakapundar ng sarili kong bahay. Yung bahay lang ng nanay ko, nung lola ko, yung tinirahan namin. So talagang masipag yung asawa niya, kasi nga yun, nakapundar sila ng sarili ng bahay. Pero nga, yung kinukwento niyo yung mga pinag-awayan nila ng asawa niya. So yun, balik na tayo doon sa probinsya. Parang kinimkim ko yung sama ng loob. Hindi ko siya maano yung tawag nito, yung masabi talaga na, syempre pag ano, mga kautol, pag ako yung nagalit talaga ano talaga ako, talagang para ba akong sumasabog talaga na ano pag nagalit ako. Tsaka dumating yung time na pauwi na kami. Yun, doon talaga sabi ko, kailangan ko nang gawin to, ka. Yun, nagkasagutan kami. Parang nagulat rin syempre sila mama, sila papa rin, mga kapatid ko. Sabi ko anong nangyari, hanggang sa yung kinuwento ko na sa kanila, nilabas ko na yung sama ng loob ko. Tsaka ito pala, si Sir Bobby, na ano to, napagsabihan rin ng utol. Sabi, Sir, may asawa kasi yan. Sabi, alam nyo ba na pamilyado? Yung kapatid ko, may asawa yan. Sabi, baka ano naman, wag nyong sisilawin sa pera, no, dahil yun nga, pamilyado. Hanggang sa yun, kung ano-ano yung sinabi nila, ay di sabi niya, kausapin niyo si Kainday kung gusto niya, kung yung ayaw nang kausapin, ganyan, okay lang. Kaso lang, ito na nga,
hindi pala totoo na yung hindi na sila nag-uusap or binlock niya ni Kainday si Sir Bobby. Tuloy-tuloy pa rin pala yung komunikasyon nila at syempre sinusuportahan si Kainday. Kaya ang sa akin lang, sabi ko, kung walang asawa yung kapatid ko, walang problema yun. Kasi nga gusto naming gumanda. Syempre, sino bang kapatid yung ayaw na gumanda yung buhay ng kapatid niya? Syempre, ng mga magulang. Syempre, talagang gusto ko sana yun. Pero yung gusto ko sana yung wala siyang nasasaktan na ibang tao. Syempre, may asawa siya eh. Syempre, kung ako nasa kalagayan ni Jojo, talagang masakit yun mga kautol, bilang asawa na ganun yung ginagawa ng asawa mo. Kasi nung time na umalis naman siya doon sa probinsya, bago namin siya kinuha or pinapunta dito, ay maganda yung relasyon nila. So ang paalam pa nga niya yung ganun, tatrabaho siya dahil yung gusto makaipon para maging maayos yung buhay nila. So yun na nga po mga kautol, doon balik na tayo doon sa nagalit ako. Yun, kinumpronta ko na siya. Sinabi ko na kay mama yung dahilan. Sabi ko ganyan. Sabi ko yun na nga, hindi ako magalit sa kanya kako kung dalaga siya or wala siyang asawa. Siyempre, sino ba namang hindi matutuwa dahil siya, si Sir Bobby may may kaya sila sa buhay. Syempre sa Amerika o syempre ang ko dun, makakatulong sana. Kaso lang, yun nga, may asawa nga siya. Yun ang problema. Hanggang sa yun, bumalik na kami ni Utol dito sa babalik na pala kami dito sa Batangas. So nag-ano kami noon, hindi kami nagkibuan, hindi kami nag-uusap. Binlock. Aminin ko, ako unang nag-block sa kanya kasi nga masama nga yung loob ko eh. Hanggang sa nung time na pauwi na kami, nung nasa bayan na kami ng Dueñas, no, dahil natig nga kami ni Kanigsi tsaka ni Papa. So baha nun. Hanggang sa dumating yung pinsan ko tsaka siya nakasakay sa tricycle. Kami naman doon sa may gasoline station, kami tawag nito, naghihintay ng sasakyan na papunta ng Pasig City. Dumating siya, yumakap siya sa akin. So ang sabi ko sa kanya, dito ka muna, ayusin mo muna kako yung problema mo, problema ninyo mag-asawa, no? Tsaka yun, malis na kami. Pero nakablock siya sa akin. Umalis na kami ng Utol, hanggang sa bumalik na kami dito. Hanggang sa yung time na yung tumatawag sa mama sa akin, okay na daw, naghiwalay na daw silang, nag-uusap na daw sila ng asawa niya, hiwalay na sila. Hanggang sa time na dumating na si Sir Bobby, umuwi na siya. Ayun, nagsama na silang dalawa. Yan. So okay na rin naman sa akin. Saka yung pumunta na si mama dito kasi parang naramdaman niya nang talagang nagtampo kami sa kanya. Pumunta siya dito, sila mama. At yon, sabi ng mama, Noy, ayusin natin yung problema natin. Ayusin yung problema yung magkapatid. Kaya ako pumunta dito dahil so ayusin. Hanggang sa yon, nagkausap kaming dalawa na okay na. Naging ayos na kami. Sabi ko sige. Pero sila ni kuya niya, ni Utol, hindi pa ayos. Sabi ko, unti-unti na lang natin si kuya mo. Yung paliwanag ba. Ako nang bahala. Ako na kakausap kay Utol. Basta, huwag na kayong maingay. Gusto kong ayusin nga na kami lang eh. Kaso lang, ang ayaw ko lang sa kanya, kaya ako nabibisit sa kanya, naiinis sa kanya, dahil nga, yung nagsasalita pa siya sa social media na kung ano-ano tungkol kay Utol, yung kung ano-anong sinasabi niya. Siyempre, ito nga mga kautol, kaya nga gusto kong maayos yung problema dahil ayoko nga rin po na malaman rin po ng ibang tao. Gusto namin maayos yung problema namin na
kami, no, na kaming magpamilya lang. Ayokong malaman ba ninyo, pasensya na kayo mga kautol, hindi kasi ako yung taong iskandaloso, yung kung sasabihin ko pa sa ibang tao na may, oy, ganito, nag-away-away kami, may problema kami. Ayoko sanang ganun. Kaso lang siya, parang ginawa niyang content Ginawa niyang content yung problema namin. Hanggang sa, yun, nabwisit ulit ako sa kanya, kinausap ko siya. Hindi pala. Ito pa mga kautol. Kasi nung time na nandito nga si mama, yun, ito naman yung naging problema rin doon. Kasi nga, kung naalala ninyo, birthday ni Utol ng June 28. So pumunta nga si mama dito ng maaga pa, medyo maaga pa siya pumunta dito. So nung June 27 ay yun, parang naano kami nun, nabigla. Dahil siguro na homesick nga rin si mama. Siyempre andun sila papa, tsaka yung mga kapatid rin namin. Hindi siya sanay siguro talaga dito. Pero yung nakiusap kami ni Mrs. sa kanya, sabi ko, ma, baka pwedeng wag muna kayong umuwi, no, dahil bukas nga birthday na ng Utol. Pero sabi sa hindi na talaga ako makatiis. So naintindihan ko naman si mama na talagang na homesick siya. Pero ang problema lang talaga syempre kay Utol. So bilang anak, no, ay talagang nagtampo talaga siya, no, kay mama. Sabihin natin na ganito nga, nakapagsalita rin ng hindi maganda si Utol. So dahil nga siguro sa nagtampo rin siya, dahil matagal na panahon nga na hindi rin sila nagsama ni mama. Tsaka birthday niya kinabukasan mga kautol. Yung hinihingi niya lang sana na yung makapag-attend lang sana si mama ng birthday niya, no, kasi minsan lang yun nangyayari mga kautol, yung birthday na yun. Siyempre kahit sino ng mga anak na ganun ang gagawin na uuwi ka, tapos kasi kinabukasan na yung birthday, hindi ba pwedeng yung mapagbigyan man lang, sabihin sa sunod na araw ka na umuwi. Talaga hindi napigilan si mama. Yan, nagpaalam nga kay Utol. Tsaka hindi ko naman wala naman akong kinakampihan sa kanilang dalawa, kasi sabi natin si Utol nakapagsalita rin ng hindi maganda. Si mama naman ay kasalanan niya naman ay talagang hindi rin siya nakapagtiis na umuwi, no, kahit isang araw mo lang sana pagbigyan, makapag-attend man lang ng birthday ni Utol. So yun, umuwi si mama ng 27. Hindi sila kano ni Utol. Yun nga, nagsagutan nga sila ni mama tsaka ni Utol. Basta yun, hinatid ko na si mama sa Lipa. Umuwi kami ng Lipa nung 27. Tapos umaga kami umuwi nun, tapos pagkahapon talagang gustong gusto ng mama umuwi, kaya hinatid ko na rin sa pier. Sabi ko sige, hinatid ko na lang, gusto na talagang umuwi, wala na rin ako magagawa. Pero wala akong kay mama, wala akong galit sa mama ko. Alam niyo mga kautol, ang mama ko nung nasa abroad ako, talagang hindi ko rin pinabayaan. Kahit nung wala pa ako sa abroad, talaga hindi ko rin pinapabayaan yung pamilya ko. Sila mama sa probinsya, sila papa, kasi sila malaking tulong rin nila sa akin. Kahit sila Inday, sila John Paul, sila Canigs, sila David. Pag talagang walang-wala akong dito sa Lipa, pag wala akong bigas, nagsasabi lang ako, ma, pa, wala akong dito talagang taghirap. So talagang gumagawa sila ng paraan mga kautol na yun, padalhan ako ng bigas, dahil doon nga sila sa probinsya, meron silang mga itatabi na palay. Talagang malaking tulong rin yung sa akin mga kautol. Ako, mahal ko yung mga kapatid ko, kaso
yun lang talaga yung nagkaroon kami ng problema dahil nga doon sa ginawa ni ni Inday. Yan. So, yun. Saan na ba tayo? Umuwi na nga si mama. So, ang nangyari ngayon, nagalit si Kainday, kay Utol. No. Tapos pinaliwanag ko sa kanya. Sabi ko, Day, sabi ko, pagpasensyahan nyo na lang kasi nga may rin naman si Utol mo, may rin naman si kuya mo, may dahilan rin kung bakit nagalit rin kay mama kasi nga birthday niya kinabukasan, pero yun ay hindi niya naintindihan, hindi niya yung tawag ba matanggap na yun, nakapagsalita nga si Utol ng hindi na maganda kay mama, hindi niya yun. Tapos marami na siyang sinasabi sa social media, lalo na sa YouTube, kung pinagsasabi, tapos nagpo-post sa Facebook ng kung ano-ano. Ay syempre, sabi ko sa kanya, dahil kakuburahin mo na yan. Alam mo kung bakit? Syempre, yung trabaho namin nasa social media na. Syempre, pag nabasa ng tao, nakakahiya, at syempre, kasiraan rin namin yung mga kautol. Malaking kasiraan talaga yun. Paano maayos yung problema pag ganun sa social media na, di ba? Papasok na kaagad yung mga marites nun. Yan. Kaya nakinig rin naman siya sa akin. Sabi niya, okay lang, Noy, ayos lang, buburahin ko na, sabi niya sa akin. Sabi ko, mabuti na, nakinig sa akin. Yun, hanggang sa, di ba, okay na kami, no? Okay na kami ni Kainday, ni mama, pati nga si Sir Bobby, na ko yan nagkausap pa kami. Sabi ko, unti-untiin lang natin kako para si Utol naman kako, hindi naman kako yan, mabait naman kako yan, maayos rin naman kako, unti-untiin lang natin. Kaso lang nabuwisit lang ako nung nagsalita sila ni yung nag-vlog sila ni Sir Bobby, yung parang pinapatamaan na naman ulit sa Utol. Doon ako nabisit sa kanya. Alam niyo ni Kuya Boy, na Daddy Oms, bisit na bisit ako sa kanya. Sabi ko, ano ba yung ginagawa mo? Sabi ko, imbes kako na maayos natin kako yung problema natin, no? Ay kako, lalo kako magagalit kako si kuya mo niyan dahil sa mga pinagagawa mo. Ayun, hanggang sa nagkaanuhan kami, nagtalo kaming dalawa. Ayaw niya na makinig sa akin Hindi niya tinatanggap yung paliwanag ko, hanggang sa kung ano-anong pinagsasabi niya sa akin. Hindi mo man lang inano si kuya nung inano diyan si mama. Sabi ko, anong gusto mo? Awayin ko si kuya mo, awayin ko si Utol dahil doon sa nangyari, nang kasagutan sila ni mama. Parang gusto niyang awayin ko yung si Utol, yung magkasiraan rin kami. Hanggang sa sabi ko sa kanya, ikaw, kung wala ka na talagang respeto sa amin ni kuya mo, ang hinihingi ko lang sa'yo, pabayaan mo na lang kami. Wag mo nang gawing content, no, yung kami dito, na kung gagawan mo kami ng issue, yung ganyan. Kasi kami dito nananahimik na. Pinabayaan na namin kayo. Sabi ko, hinayaan ka na namin Okay na. Hanggang sa nagpakasal silang dalawa, sabi ko, wag mo na kaming pakialaman dito. Siyempre nga, ang iniwasan ko nga mga kautol, siyempre, ikakasira namin yung mga ganong yung ginagawa niya. Kasi imbis dapat na gumawa siya ng paraan na maayos yung problema, wala yung pagsasalita niya, yung bablog niya na nagsasalita siya ng hindi maganda, no, para kay Utol. Siyempre, paano maayos yung problema? Paano siya kakausapin ng Utol kung ganun? Paano siya yung bibigyan ng panahon na magiging maayos yung problema namin kung ganun yung lagi niyang ginagawa? So, hanggang sa yun, hindi na kami nagkaintindihan. Sabi ko, kung wala kang respeto sa amin, wag mo na kaming pakialaman pa. Hindi naman siya nakinig sa akin, kaya wala akong magawa, binlock ko. Yun. At
Ito, i-shortcut na lang natin, no, dahil masyadong mahaba na nga po itong mga kautol. Nitong December, no, kung bakit ko binlock rin si mama. Yung naramdaman ko ba na, ma, sorry, pasensya ka na, hindi naman ako galit sa'yo. Talagang may konting tampo, no? Alam mo kung bakit? Nung time nitong Pasko tsaka New Year, yung wala man lang akong natanggap na nung sabi sa akin na, Noy, Merry Christmas, Happy New Year. Walang ganun. Wala akong natanggap na ganun. Si Mikmik, yun sa Abid, yun, binati ako. Pero sila, yung the rest, wala man lang akong natanggap na message na nanggaling sa kanila. Kaya parang ako mga kautol, parang napaisip ako, sabi ko, bakit ganun? Siyempre nakikita ko sa kanila, masaya sila dun, samantalang kami dito, kami lang. Medyo talagang tampo ako, sabi ko, grabe naman ka ako, sila hindi man lang kami binati dito ng Merry Christmas, ng Happy New Year. Parang siyempre nalungkot ako, nagtampo ako. Ang ginawa ko, pasensya na kay mama, sa mga kapatid kong iba, binlock ko sila. Yun, nung kasalanan ko. Yan, hanggang sa yun, tumatawag si mama, hindi ko sinasagot. Sorry ma, hindi naman ako yung anak na talaga. Kukontakin ko pa rin mama ko yun. So masasabi ko lang kay Inday, no, masasabi ko lang sa'yo, no, ako natutuwa ako na naging maganda ng buhay mo ngayon. Natutulungan mo sila mama at si papa, no, sa mga kapatid natin, no. Ang pakiusap ko lang sa'yo ay yung sana naman respetuhin mo rin naman kami ni kuya mo, no? Yun lang naman ang hinihingi ko. Hindi porket ngayon gumandang buhay mo, nagkapera ka na, yung ganituhin mo na lang kami. Pag nabanatan mo kami sa Facebook tsaka sa YouTube ay akala mo kung ikaw yung tama, ikaw lagi yung tama. Ako ayoko na sanang palakihin pa yung gulo. Kaso lang ito na nga, lagi kang nagsasalita sa Facebook na kinokontent mo kami, no, parang akala mo lagi kami lagi yung mali, ikaw lagi yung tama. Hindi porket yun, ganyan, stable na yung buhay mo, ay gaganyanin mo na kami. Kahit papaano naman, syempre mahal ka namin. Kung hindi ka namin mahal ng kuya mo, pinabayaan ka na sana naming mag-abroad, no, na maka-abroad dati. At tawag nito, hindi ako magagalit sa'yo ng walang dahilan. Hindi kami magagalit sa'yo ng walang dahilan talaga, no? Lalong lalo na ako, alam mo yan, no? Mahal ko kayo, mga kapatid ko, pero talagang pasensya na kayo, talagang nagtatampo lang talaga ako. Matindi ang tampo ko, no? Pero kay mama naman, wala naman akong, maayos naman namin ni mama. Kakausapin ko naman ang mama ko. So yun lang mga kautol. Maraming salamat po sa inyong lahat.